Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na niyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan na may kinalaman dito sa reaction ng mga fans single sa pagsasorry na naging kaganapan sa Showtime, nagpagsasorry ni Eko sa kanyang interview and syempre yung pagbabatikos po kay MJ, grabe. Si MJ naman po, binabatikos po ngayon, nakakatanggap ng babatikos and tungkol naman sa sweetness ng Kim Pao. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay magi updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And simulan po natin ang atin pong usapan ngayong gabi sa pagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay hinggil sa mga previous updates natin. Narito ang kanilang mga komento. So, mula po kay Sonny Guillermo, shoutout po sa inyo. Ngayon pa mag-sorry. Nasaktan na yung tao. Tayo nga nasasaktan. Si Kimi pa kaya? Alam niya sikat si Kimi at maraming masasaktan siya. Ginawa niya ng pagpopromote pa naman. Tapos ganun yung ginawa. Baka bumagsak yan. Si Bastos na Eko-langot. Grabe yung gigil, di ba? Nakakuha po ng basher si Eko. Kasi nga hindi nila nagustuhan yung pabalang niyang sagot kay Kim, hindi pa pinansin, okay nga lang daw na walang beso, walang hindi kamayan. Kasi respeto sa current partner. Pero yung as in isnabin daw, wag isnabin, wag kausapin, pabalang pa sumagot, ganyan. Sobrang bad daw talaga. Nakitaan nila ng kayabangan sa Eko kung kailan daw tumenda. Sa halip nga raw po ng supporters ang makuha sa pagpopromote, kaya nga daw nagpromote para makakuha ng supporters. Ang nangyari, bashers po ang nakuha niya, mga bashers. So good luck na lang daw po sa movie. And yung paghingi daw po ng sorry ay late na. Nasaktan na daw po si Chinita Princess at mga fans. Sabi naman ni Madam Adelaida Magin, yes, no need of beso cause both may screen partner. But to snub, ignore Kim totally. Yung before, beso-beso siya or high five pa. I saw one time they met. I can say hypocrite siya. Peke, plastic yung friendship niya, not sincere. Kung napahiya si Kim, doon sa ginawa niya, nakakahiya. So, hindi kawalan ni Kimi. Yung pabalang sumagot na wala lang masabi about the movie nila ni Anne. I'm a 76 retired public school teacher. I can say it's a very inappropriate to treat the host of the show and a lady at that unmanly and unprofessional for a 40-plus mind. Very uncomfortable for Kimi to be the recipient of such act. Now acting as innocent. Wow, what a month. Empathize our idol, don't patronize the guy. Projects onward. He doesn't deserve our time, effort, money, and attention as a whole. Ayan, mukhang marami pa din po talaga ang hindi pa rin nakaka-move on dito sa ginawang pag-snub nga di umano ni Eko kay Kim Chiu. Sabihin ba naman na wala na nga beso, high five, or shake hands, sinagot pa ng paganon. Wala lang or pabalang lang. So,
masakit, nasaktan siguro talaga po ang puso ng mga fans. And for sure, si Kim din daw, kung fans nga daw nasaktan, how much more si Kim na napahiya sa show. Kasi kita naman po sa video na talagang inano ni Kim, pinilit niyang makipag-handshake man lang. Pero wala is po daw talaga. So, sino daw hindi magagalit. Kaya siguro, ang dami pa rin hindi yun nakaka-move on hanggang ngayon sa issue na yun. Nag-trending tuloy yan siya. Pero hindi trending bilang pagsuporta, kundi pangbabati ko sa inattitude daw po niya. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Marlita Aria Rodriguez. Sabi niya, "Good day, Gandara. Bumabalik lang sa alaala ko yung last year na nagtsatsagin sila Kim at Paolo na may sunod kay Kim na isang mama na sinasabayan pa si Kim na ilang beses sinaway ni Paolo hanggang sa tent nila na gusto pang pumasok sa tent na binawalan nila. Tapos naulit pa yon nung nag-jogging pa rin sila at may bumangga kay Kim. Yung sinalubong si Kim, nakatanda ko po yan. Yun naman, ngayon naman si Paolo. Sa palagay ko, Gandara, may nag-uutos sa mga yan. Kaya dapat talagang ipablatter na ni Paolo para maimbestigahan sila at mapaamin kung sino ang nag-uutos sa kanila. Kung lalakasan ng loob, kung ang lalakas ng loob na gawin nila ang mga bagay na yan. Nakakaalarma talaga yung isang nakakap at sunglass pa. Parang lalaki, parang nauulit yung last year, yung kay Kim. Tapos ngayon si Paolo naman, maaring may naiinggit na naman. Kasi meron silang world tour. May mga nakapilang project. Anong swerte nga naman ang dumadapos sa couple na to. Wala lang, bigay ni Lord. Basta Pao and Kim, laging mag-pray at mag-ingat lagi. Ang Kim Pao at mga senior, palagi kayong ipagdadasal na lagi kayong ingatan at gabayan oras-oras. Mahal namin kayong dalawa. Happy Valentine's sa ating lahat, Miss Gandara. Naku, naalala ko rin nga yan, Ma'am Marlita Aria Rodriguez. Yung tungkol sa pagbangga kay Kim, yung sumusunod kay Kimi na tinapik pa ni Pao. And gayon, si Paolo naman may dalawang stalker. Grabe, ang creepy talaga. Nakakaalarma. Anyway, dumako naman po tayo dito sa naging interview ni MJ Felipe kay Echo. Marami pong nagalit na fans, ayan, kay MJ ngayon na kesyo, bakit naman ginagamit pa ni MJ si Kimi para i-promote pa yung movie or project nitong si Echo. Wala daw bang maitanong na iba? Kaya ginagamit ang pangalan ni Kim. Nako, hindi po nagustuhan yan ng ilan. Pero syempre may mga paalala pa rin na wag po kay MJ buntunin yung galit. 'Di ba? Kasi kakimpaw nga po 'yan. And syempre baka kaya niya natanong yung mga bagay na 'yon ay dahil nag-trending. Syempre bilang kimpaw nais rin niyang malaman anong say ni Echo. Sabi dito, apaka-OA naman ng ibang fans. Si MJ naman ngayon, ang tip nyo, awayin. Unang-una, kung hindi nyo siya binigyan ng reason para magtanong kay Echo, hindi sana lumaki yan. Trabaho ni MJ yan, magtanong sa mga artista. Engagement. Wala sana siyang itatanong kung hindi nyo rin sinimulan. And nagtanong lang naman, 'di ba? Hinggil doon para malaman din yung panig. So ay wala naman ako nakikitang ginawang mali. Tulad ng sinasabi na mas kinampihan daw ni MJ itong si Echo base sa mga gatong daw ni MJ na oo nga, ganyan. Samantala, dumako naman tayo dito sa napaka-sweet na Kim Pao. Grabe naman nga yan. Kitang-kita po ninyo sa inyong mga screen kung paano po ayusin ni Pao ang damit ni Chidita Princess. Kung paano niya po asikasuhin. Siguro minimake sure lang ni Pao na hindi po magkakaroon ng wardrobe malfunction. And dati na pong ganyan si Pao kay Kimi. 'Di ba? Inaayos niya po yung kanyang suot. Ito nga po
Kita nyo yan, 'di ba? Talagang napakamaalaga po ni Pao. Pero hindi lang yan. Siyempre, both naman po sila nag-aalagaan. Same lang din naman po. Si Kimi, ganun din po kay Pao. Kaya naman sobrang ang sarap sa mata makita na ganito. Kasi si Pao, kay Kim lang po ata siya ganyan. 'Di ba? So, binibigyan na naman tayo ng rason ng Kim Pao para magdilulo. Charot lang. Pero, 'di ba? Sinong hindi po kikiligin yan? Lahat ng Kim Pao fans kikiligin. Kasi simple lang naman po ang kaligayahan ng mga fans eh. Sa mga ganitong bagay, ganyan, sobrang na po yan. Kumbaga ay sobrang ayuda na po para sa mga fans and seniors. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabi. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chikas. Marami pong salamat at ingat po kayo palagi.